Inilatag ng pamahalaan ng iba't ibang hakbang para mapababa ang gastos sa pagbiyahe ng pagkain tulad ng libreng toll sa mga biyahero ng agri-products, suspension ng truck ban, pass-through fees at iba pa. Ilan lang yan sa mga hakbang na pinag-usapan sa pulong ng Uplift Committee. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Pinabibilis ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ang pagproseso ng food lane accreditation para sa mga magsasaka at biyahero. Nais ang Pangulo na makapagbenepisyo agad ang mga magsasaka at trader sa libreng toll sa mga expressway. Sa loob ng isang buwan, wala munang babayarang toll ang mga sasakyan na may lunang pagkain at produktong agrikultura sa SCTEX, NLEX, Cavitex at CALAX. Hakbang ito ng administrasyon upang mapababa ang gastos sa pagbiyahe ng pagkain. The DA expects to generate over 100 million pesos in savings for haulers as a result of the measure. Pansamantala ring sinuspende ang truck ban at pass-through fees para sa mga sasakyan na may kargang langis, pagkain at iba pang pangunahing bilhin sa Metro Manila. Kasabay niyan ang 75% bawas singil ng marina sa mga permit, vessel registration at accreditation ng mga sasakyang pandagat. Pinababa rin sa piso ang bayad sa mga roro na may dalang agri-products mula sa dating hanggang 500 piso. Inatasahan ni Pangulong Marcos ang Uplift Committee na tiyakin ang sapat na supply ng krudo para maiwasan ang pagkaparalisa ng ekonomiya. Pinagpilitan ng Pangulo sa ating Secretary of Energy, kay Secretary Sharon, na dapat na hindi maputol ang supply ng krudo o produktong petrolyo sa atin dahil ayaw po ng Pangulo ang stagnation. Siniguro naman ng Energy Department sa pagpupulong ng komite na may 50 araw na average supply ng petrolyo. Nasa 471,000 barrels na ang na-deliver sa bansa, habang nasa 1 million barrels out of 2 million barrels ang na-confirm sa ating order. Iginiit ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-aabot ng tulong para mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East. Halos 1 milyong tsuper na ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. 373,000 na mga driver at operator ang nabigyan ng subsidiya sa langis, habang 425,000 naman ang nabenepisyohan ng tupad tuloy pasada. Patuloy na titindig ang gobyerno kasama ang mga mamamayan upang salagin ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Makakaasa po ang lahat ng ating mga kababayan na hindi titigil ang administrasyon sa pagkilos upang maibsan ang bigat na dulot ng tensyon sa Middle East. Target ng administrasyon na gawing digital ang pamamahagi ng ayuda para mas maging mabilis at madali ang distribusyon. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.